Kyla, can you hear us okay? Yes, Angelo Zego, magandang umaga. Malinaw na yung linya ko? Yes, Yes, hindi ka Kyla. namin. So tell us what's happening there. Yes, oo, alas 7 ng umaga pa lang kanina nung nag-tipon-tipon yung mga miyembro ng galing sa iba't ibang grupo nga ng mula sa asosasyon sa Partilya ng Katipunan. At alas 8 en pronto, no, nagpunta na sila sa kanya-kanyang designated na lugar para mag-house to house. At dito nga tayo sumama dito sa Manila. So kanina galing tayo doon sa Happy Land sa Tondo. At sa mga oras nito, nandito naman tayo sa Parola. Yung ilan, kagaya nila ka Ronel at ka Dennis ay nagpunta naman doon sa Rizal, sa Bulacan, kung saan pinunta nila yung kanilang mga komunidad, yung mga magsasaka, mga mangingisda. At yung dalawa naman na iba pa nilang kasama ay nasa CPO pa, si Amira Lidasan at Liza Mata. So aasahan nila na sa mga susunod na araw, makukumpleto na itong 11 senatorial bets na makabayan. At mamayang hapon naman, nakatakdaan ulit silang magtipon at magkaroon ng rally dito naman sa Plaza Noli sa Sampaloc. At pagkatapos daw dito sa Parola kasi ay magkakaroon muna sila ng maikling pahinga dahil tuloy-tuloy yung kanilang pagbabahay-bahay. At syempre nga, ito yung sinasabi nila ay hindi daw pang mayaman na kampanya. Ito raw yung kanilang ginagawa dahil talagang pinupuntahan nila yung mga maralita, yung mga talagang kailangang makaalam na kanilang mga plataforma at yung kanilang pinapaulit-ulit, yung pagwawakas sa korupsyon, sa political dynasty. Kaya naman talagang pinapakilala nila yung kanilang mga sarili dahil nga hindi matunog daw yung kanilang mga pangalan. So, tutundan natin kung ano pa yung mga activities ng kabayan, at mag-update tayo kung ano pa man ang mga susunod na mangyayari. Angela Zego. Kyla, we all know naman na Makabayan Block ay isang kilala nating progresibong grupo at hindi naman talaga sila kumukuha ng mga influencer or kilalang personalidad na mag-i-endorse sa kanila. Pero I was wondering, papaano nila kinukuha ngayon ang atensyon ng mga kababayan natin dyan sa area kung saan sila nangangampanya? Oo. Angela, totoo yan, kaya nga talagang kinakausap nila bawat individual. Talagang gusto nilang, yung target talaga nila ay yung komunidad, yung mga bahay, paaralan, para talagang makausap nila yung, lalo na yung mga hindi masyado nanonood ng balita, hindi nakakanood ng mga debate na nangyayari sa na ine-ere, Kaya ang kanilang ginagawa talaga, pinupuntahan nila bawat sulok, kagaya nga dito sa Parola, at kasi marami tayong mga kapatid na talagang nasasanay na lang o nagbabase sa mga dati ng politiko. Kaya talagang ginagawa nila pagpapakilala at kinukuha nila itong pagkakataon para maibahagi yung kanilang mga plano at maipaalam na kung ano yung mga dapat na karapatan, kung ano yung mga dapat na matanggap nila, hindi lamang tuwing eleksyon, pero kundi sa mga susunod pa araw, lalo talagang sa matagal na panahon na uupo itong mga mahahalan. Well, Kyla, I understand based sa mga sinasabi mo na parang more of a personal, on a personal level ang kanilang tactics. Pero ang question ko is, will they have at least a one event wherein magki-kick off sila in front of a crowd? Yes. At ngayon, Diego, sa araw na ito, ang kanilang plano na parang pinaka-kick-off na magkakasama sila ay dito sa Plaza Noli mamayang alas 4 ng hapon. Ngayon kasi ang ginagawa nila, sinusuyod na nila yung iba't ibang lugar, bukod dito sa Metro Manila, kagaya nga ng Bulacan, ng Rizal. Kasi hindi na lang yung kanilang mga sarili, yung kanilang ikinakampanya, kundi maging yung mga kasama na rin nila. Kaya nga yung ating dalawa, si Lidasan at si Mazo, nasa CBO naman, ganun din yung kanila raw ginagawa. At sinasabi nila, aabangan natin na magkakaroon ng may mga pinaplano naman sila nga iba pang pagsisipon na kumpleto sila. Pero sa ngayon, ito yung kanilang strategy, yung talagang hiwa-hiwalay. Doon nila ikakampanya yung bawat isa. Yes, Kyla, sa video I can see Representative Franz Castro. I also see Renato Reyes. Any other personalities from the Makabayan Block na nakikita mo dyan? Sa ngayon, ang ating kasama ay si Ka Jerome Adonis mula sa KMU, At kanina nakasama naman natin kanina kumpleto. Maliban doon sa dalawa na nasa CBO, kumpleto yan sila Teddy Casino, sila Representative Brosas. Lahat naman sila kumpleto kanina doon sa Cartilla, doon kasi yung parang pinaka-assembly
Pero hindi pa ganoon kadami yung miyembro kanina at maaga kasi talagang umalis no, nasunod yung timeline na 8 a.m. Talagang magsisimula na silang pumunta sa mga palengke, bahay, talagang sunod nila yung oras kasi hindi nga raw sila mag-aaksaya ng panahon no para mailapit sa mga tao yung kanilang mga plataforma at para magkaroon ng magandang resulta ngayong halalan. Kaya siguro last na lang, kung meron ka bang nakausap kahit isa sa kanila ng mga kumakandidato from the Makabayan Bloc and have asked them about how they feel about the several surveys na naglalabasan ngayon at hindi sila nakakasama doon sa mga Magic 12 or even Magic 15. Yes, kanina nakagusto naman natin sila, no? At sinasabi nga nila, maaga pa naman at hindi tayo pwedeng magbase lang daw dito nga sa mga lumalabas ng survey dahil hindi daw lahat naman ginagawa nga itong survey ng mga lumalabas, ano? At confident naman sila na maiparating sa mga tao kasi parang hindi lang naman daw ang goal nila ay manalo, kundi yung mapaalam nga sa mga tao no, kung ano ba yung mga dapat nila talagang kilatisin, alamin. Ngayong darating na eleksyon, talagang hindi lang pansarili yung kanilang iniisip daw sa ngayon. Pero titignan natin, susundan natin kung ano pa yung mga hakbang na kanilang gagawin para mas maabot pa yung mga tao dahil na yung isang problema no kasi mga bago yung kanilang mga pangalan, hindi rin kilala. Bukod dun sa ating mga representatives na. At yun yung kanilang sinutulong ngayon na makilala sila at malaman no, na wala silang ibang personal na interest o para man daw sa pamilya. Pero sa kanila ay para talaga sa mamamayan. Yun talaga yung kanilang ina-emphasize. Alright, maraming salamat sa ating mobile journalist Kyla Macantan reporting live in Manila for the kick-off rally of the Makabayan Bloc. Yun. So may stark contrast sa admin slate, you have a bigger event, and dito naman sa progressive group na Makabayan Bloc, you have a more grassroots kind of a campaign kick-off.